Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ako po si Blue Roy at ito po ang panibagong episode dito sa Kwentong Pilipino. Ang makakasama po natin ay isang gumagawa din ng sariling musika and karangalan po dito sa Kwentong Pilipino na siya ay makakapanayam natin. Please welcome Binibining Choi Dablan. Choi, welcome sa Kwentong Pilipino. Hi, thank you, Mr. Roy Conda. Ayan, part ng aking panayam sa iyo. Noong malaman nyo na kayo ay maiimbitahan dito sa Kwentong Pilipino, ano pong una yung naramdaman? Isang, sabi nga po, no, matagal na hindi napansin ang inyong mga musika, pero nung nalaman nyo may mag-iimbita na kayo ay makapanayam, ano pa ang unang pumasok sa isipan? Siyempre, natuwa ako and I was referred by my co-artist, si Ms. Melissa Corpus. Siyempre, it's a great privilege na maimbita always, diba? Kasi hindi pa naman ako talaga gano'n na kilala na manlilikhawit. So every time na maiimbitahan ako for interview, it's a great privilege. Okay. Maraming salamat sa pagtitiwala ni Choi. Itong pagbubukas ng aking panayam sa iyo. Kumusta po kayo ngayon? Ano po ang pinagkakaabalahan niyo? Ngayon, actually, busy talaga ako to complete my third album. Kasi ginagather ko lahat yung talagang kaluma-lumaan kong mga nalikha, 80s, 90s. So, ngayon ko pa lang talaga unti-unting iaareglo sila para dun pa sa susunod kong album. Although meron na nga the first two albums, diba? Pero syempre, unti-unti kailangan kong i-build up na yung aking lineup for my next album. Siyempre, bukod pa dyan na, siyempre, busy rin tayo sa pang-araw-araw nating kabuhayan. So, mostly doon ako nakafocus ngayon. Okay. Miss Choi, sisigundahan ko, ikaw ay abala sa paghahanda ng pangatlong album mo mula sa mga nakatago mong mga likhang kanta. Ang tanong ko po, Miss Choi, bakit natagalan? Ano po ang naging dahilan kung bakit ngayon pa lang kayo unti-unting lumulutang sa mundo ng musika? Okay, sige. Ako, as a songwriter kasi, gumagawa ako ng mga awitin. Akin ang lyrics, ang melodiya. Ang limitations ko ay yung pagtugtog. Hindi ako nakakatugtog. Every time na gumagawa ako ng kanta, lalo na nung bata ako, wala pang recorder, di ba? Tinatandaan ko lang talaga ang melody. Yung lyrics, madali kasi isusulat ko lang siya. Pero yung melody talaga, nasa utak ko lang siya. Whereas ngayon, medyo mas madali na kasi naire-record na natin sa cellphone. So, from 2020, nung napasok ako sa Madhouse Music, which is founded by Mr. Rani Raimundo. Doon talaga yung simula ng ng music career ko. Doon ako na-discover ni Boss Rani. Doon ako doon na-hone yung skills ko as a songwriter. And then now, dahil nga hindi ako nakakatugtog, sa Madhouse Music, uso yung collaborations with fellow artists. So, yun ang ginagawa ko. Nakikipag-collaborate ako hanggang sa makabuo kami ng talagang yung kanta. Most of the time, sa akin na talaga yung lyrics and melody. So, yung kakollaborate ko, yun yung mag-aareglo. Or, siya yung kakanta. Ganon. So, most of the time, ganon. Meron din naman ng mga nagawa ako na ako rin ang kumanta. Kumbaga, pag no choice ka na, ikaw na talaga kakanta. Pero most of the time, gusto ko talaga, as a songwriter, iba ang kakanta ng mga likha ko. Meron talaga akong na-foresee na singer for that particular song. Depende sa kung ano ang emosyon na kailangan sa kanta. Yes. No? Okay, bago natin tunguhin yung mga likha mong kanta, Miss Choi, kumusta ang iyong kabataan? Nakikita mo ba ang sarili mo na magiging bahagi ka ng mundo ng musika? Sa totoo lang, hindi. Kasi nung bata ako, yung hindi ko iniisip na songwriter ako from the start kasi nga hindi ako nakakatugtog. So later,
later on na lang, nung siguro mga nasa 20s na ako, doon ko na-realize na, okay, hindi naman pala kailangan na nakakatugtog para tawagin kang songwriter. As long as nakakalikha ka talaga ng liriko, ng musika, songwriter ka. So, ang kailangan ko talaga, mag-aareglo ng kanta ko. Kasi kung meron na ako lahat, no, lyrics and melody, kailangan ko na lang mag-aareglo, tsaka yung kakanta. Sa kasalukuyan po ba, ano ang bukod sa paglikha ng kanta, ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo? Right now, kasi meron akong online work na actually, nag-i-screen ako ng Christian songs. Pero itong Christian songs, nanggagaling sa ibang bansa. Kaya online siya eh. So, papadala sa akin, i-screen ko yung lyrics kung nagtutugma sa translation. Kasi from Chinese, gagawin nilang English and then Tagalog. Okay. So, kailangan ma-check ko kung tama yung pagkaka-translate per word. So, yun yung isa sa pinagkakabalahan ko. Isa naman is, meron din naman akong online business. Although, very, very small lang talaga siya. My own product. It's a restroom spray. So, yun yung mga mostly pinagkakaabalahan ko. So, yung isang pinagkakaabalahan nyo ay may kaugnayan pa rin doon sa passion mo sa musika. Kasi mas relatable ka. Yes. Madali mo siyang nauunawaan. Yes. Di ba? Miss Choy, nais kong malaman, paano mo mailalarawan ang sarili mo sa mga nanunood sa Kwentong Pilipino na kahit naiiba na ang sistema, yung takbo ng musika ngayon, ay nandoon pa rin yung lakas ng loob nyo na ibahagi ang talento nyo. Siguro kasi naniniwala ako na habang buhay, may pag-asa kang ituloy kung ano yung passion mo, kung ano yung pangarap mo. Actually, there was a time na talagang gusto ko na huminto, na parang feeling ko, wala namang patutunguhan tong paggawa ko ng mga songs. Para ano ba to? Ayun, may notebook ako, okay, nandyan mga songs. So para until pumasok ang pandemya. Yes, yun, napaka-tragic na panahon yun para sa atin, di ba? Pero naisip ko actually parang blessing in disguise yung mga panahon na yun. Kasi yun yung mga panahon na discover ko yung Madhouse music niya. Siguro kung wala ako sa bahay at abalang-abala ako sa work and all, baka wala akong time talaga na, mag-online, mag-focus, di ba? But that time, dahil nga pandemya, nasa bahay tayo, ano gagawin mo? Mag-online ka. Doon ko na-discover ang Madhouse music. So, sa akin talaga, blessing in disguise. Kasi kung hindi nangyari yun, baka delayed pa rin yung proseso ng journey ko as a songwriter. Okay. Miss Choy, tutungo lang ako sa medyo personal na kwento ng buhay mo. Paano mo mailalarawan ng Chang Choy bilang isang anak? Bilang isang anak, siguro, wala akong mabuti naman. Actually, we're taking care of our father right now kasi nagkaroon siya ng stroke last year. And salamat sa Diyos na medyo mabilis yung recovery niya eh. Di ba, yung iba kapag nagkaka-stroke, years bago makarecover. Actually, si Daddy, months lang, nakakapaglakad na siya, nagagawa niya ulit yung mga ginagawa niya dati. Although hindi na rin, syempre, kasing kasing tatag o kasing bilis dati. Pero, na kami doon, sobrang happy na kami doon sa recovery niya. Kesa, yung nababalitaan namin sa iba na nangyayari na bedridden o hindi makagalaw, di ba? Sobrang thankful kami kay Lord dahil doon. So, siguro mabuti. Otherwise, baka iba yung sitwasyon namin ngayon, di ba? Siguro nasasabi mong mabuti dahil sa typical na sitwasyon na nabibigyan ka ng pagkakataon maalagaan ang iyong magulang. Dahil yung iba. Taliwas sa ibang kwento ng mga anak na hindi nila binibigyan ang sarili ng pagkakataon na mahalin, talagaan ang kanilang mga magulang. Miss Choy, kwento ng buhay mo bilang kapatid.
bilang panganay, paano ka nagiging ehemplo ng pagiging isang mabuting anak at pagiging mabuting kapatid?